Chapter 2. Point of View, Athalia. Muli silang nagkita ni Rafael sa ospital. Medyo malakas na si Lolo El. Nakikipagbiruan na ito sa kanila. Nakakatawa na ito na tulad nung dati. "Oh, kailan ba ang kasal?" Tanong nito habang pinapakain ito ng kanyang anak na si Luis. "Mag-uusap pa kami ni Athalia, Lolo. Pero as soon as possible sana, makapagpakasal na kami," sagot ni Rafael. "Mabuti naman kung ganun na magkakasundo na kayong dalawa. Mahirap yung ikakasal kayo pero kayo ay magkagalit." Natatawa si Lolo El. "Yung venue ng reception, dun sa isa nating hotel, ano sa palagay nyo?" "Sige po, Lolo, kung saan kayo mas convenient," sagot niya. "Ano pong gusto nyong kulay ng motif?" "Nako, nakakahiya namang ako ang pipili ng kulay, kayo naman ang ikakasal," sagot nito. "Gusto ko po sana golden black," sagot niya. "Maganda po kasi ang contrast nilang dalawa." "Gusto ko rin yan, iha," patango-tango ang lolo ni Rafael. "Sino ang gusto niyo, Lolo, na maging ninong at ninang namin?" tanong ni Rafael. "Kilala niyo naman na lahat ang pwedeng kunin," sagot ni Lolo El. "Pwede po ba, Lolo, na mag-usap kami ni Athalia over dinner?" "Mas okay yun, para walang gugulo sa mga kagustuhan nyo. Saka nyo na lang sabihin sa amin kung ano ang kabuuan ng plano, para pag may gusto kaming isuggest, masasabi namin sa inyo. Anak, kami ng mama mo ang bahala sa mga flowers. Kahit anong klase pang kasal yan, may makukontak kami," sabi ni Luis. "Thanks, Dad," sagot ni Rafael. "Athalia, tara na. May pagdadalhan ako sa iyong lugar na hindi mo pa nararating." "Una na po kami," paalam niya sa mga naroroon. "Kami nang bahalang magsabi sa tatay mo na may pupuntahan kayo," kumuway pa si Tita Elena. Habang naglalakad sa pasilyo, tinanong niya ito kung saan sila pupunta. "Wala, gusto ko lang makawala muna sa paningin nila," sagot nito. "Nagsinungaling ka?" Napatigil siya sa paglalakad. "Paano mo nagagawa ang mga bagay na yan? Ang tindi mo rin talaga." "Huwag ka maingay, baka may makarinig sa'yo dito. Babalik na ako dun." Tatalikod na sana siya nang pigilan siya nito. "Please, unawain mo naman sana ako. Alam mo naman na may naghihintay na babae sa akin. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin sa kanya na ikakasal na ako eh. Ikaw, wala kang pinoproblema dahil wala kang masasagasaan. Paano naman ako?" Tumingin siya dito. Kitang-kita niya sa mga mata ni Rafael ang lungkot na nararamdaman. Siya, bilang may lihim na pagtatangi sa lalaki, ay nasasaktan ng sobra. Subalit alam niya, sa pagmamahal, pantay naman ang lahat ng tao. "Anong gusto mong gawin ko?" Maya-maya pa ay tanong niya. Parang nabuhayan ng loob ang lalaki, saka nakangiting hinila siya palabas ng ospital. "May alam na akong pagdadalan sa'yo," sabi nito. "Saan?" "Basta, sakay na," aya sa kanya ni Rafael. "May alam na akong lugar na mapupuntahan natin." "Baka kung saan mo ako dadalhin, ha?" "Ikaw pa lang ang dadaling ko doon. Kahit sina Lolo hindi alam na may ganun akong property." "So, property mo ang pupuntahan natin?" Oo. Siguradong matutuwa ka." Pinaandar ng lalaki ang sasakyan. Rafael's point of view. Naalala niya ang farm na ireregalo sana sa kasintahang si Clarice kapag ikinasal na sila. Subalit wala na siyang choice. Baka mapikon pa sa kanya si Athalia. Iniiwasan niyang magkamali dito dahil na rin sa pakikisama nito sa kanya. Habang nasa daan sila, panay ang tingin niya sa babae. "Baka naman matunaw ako kakatingin mo," biro nito. Sana magustuhan mo ang pupuntahan natin. Siguraduhin mo lang nakakatuwa yan, ha?" "Oo naman. Ang dami ng mga puno at damo dito, ah. Baka ibabaon mo ako ng buhay dyan." "Grabe siya. Di sinakal ako ni Lolo, no?" Binuksan niya ang bintana. "Mas fresh ang hangin, di ba?" "Wow, oo nga. Madalang kasi akong pumunta sa mga ganitong lugar eh. Ang dami pang mga hayop sa part na to, oh." Tinuro ng dalaga ang mga kumakain ng damo ng mga hayop. "Maganda talaga ang mga kaparangan dito." "Alam mo, may naalala lang ako." "Ano yun?" "Close naman tayo noon, di ba? Ano nangyari sa atin?" Hindi niya malaman kung ano ang isasagot sa babae, lalo pa at nagkwento na ito. "Ikaw pa nga ang escort ko sa dibo ko. Nag-leave ka pa sa office dahil nagpa-practice tayo ng sayaw. Nung graduate ako ng college, kasama ka rin.
Pero bakit bigla kang nagbago sa akin? 5 years ago, magkaibigan pa tayo. Pero ngayon? Napatingin siya sa babae. Nakatingin ito sa labas. Kita sa salamin ng bintana ang lungkot sa mga mata nito. Kahit siya, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Parang nagkaroon siya ng mali siya sa katawan nung nagkaedad sila ni Athalia. Nagkaroon kasi ako ng ibang circle of friends. Yung puro boys lang kami. Kilala mo naman kung sino ang mga kaibigan ko eh. Marami kaming mga lakad na hindi pwede sa babae. Hanggang makasanayan na lang. Bakit parang galit sa akin si Clarice? Ano bang ikinuwento mo sa kanya? At sa tuwing lalapitan niya ako, lagi niya akong nilalait. Ha? Wala naman akong sinasabi sa kanyang masama tungkol sa'yo. Puro positive nga eh. Bakit siya ganun sa akin? Bakit nga ba? Nakilala niya si Clarice dahil sa common friends. Saka madalas nasa party ito ng mayayaman. Matapos siyang maipakilala ng kaibigan, ay nagkapalagayan sila ng loob dahil na rin sa mga same na gusto nila, sa pagkain, sa brands at sa movies. Itinatanong nito noon kung sino ang babaeng kasama niya sa mga pictures. Naliligaw na siya dito noon. Ang sabi niya kay Clarice, si Athalia ay parang kapatid sa kanya. Sinabi niya sa babae na mabait itong tao at matalino. Sabi ni Clarice, baka pag sinagot siya nito, ay lagi pa rin niyang kasama si Athalia. Dito na nag-umpisa ang paglayo niya sa dalagang kilala niya habang lumalaki. Sa dalagang kalaro niya noon kahit pa Barbie ang hawak. Sa anak na pinapangarap ng kanyang magulang dahil mabait at bibo itong bata. Doon rin nag-umpisang maging magaspang ang ugali ni Athalia sa kanya. Natural na dito ang mang real talk. Pero kapag siya ang kausap, parang napakalaki na kasalanan niya. Hindi na niya sinagot ang huling tanong ng babae. Total malapit na naman na sila sa pupuntahan nila. Ipinakita niya dito ang farm at tuwang-tuwa ito. Lalo na nang sabihin niyang ibibigay niya ito sa dalaga. Ayaw nitong maniwala at natatakot na baka bawiin niyang bandang huli. Ang treehouse na ipinarenovate niya ang pinakanagustuhan nito. Balak sana niyang lagyan ito ng mga obstacle courses, subalit naisip niyang dapat si Athalia na ang mag-isip kung anong planong gawin dito. Habang wiling-wili ito sa pagtingin sa bintana, nag-text si Clarice sa kanya. Mahal, napaaga ang uwi ko. See you. Ito na ang iniisip niya nung isang araw pa. Paano kung biglang umuwi ang nobya niya? Anong sasabihin niya dito? Hindi si Athalia ang tipo niyang babae. Ayaw niya ng masyadong maliit. Mukhang 5'3" lang ito, samantalang siya ay 6'2". Hanggang balikat lang niya to. Saka ang wavy ng buhok nito. Hindi rin ito kaputian. Ang tamang description dito ay cute. Nakadagdag sa appeal nito ang mga dimples sa pisngi. Samantalang si Clarice ay halos kasing taas niya. Ang sexy nito at ang kinis. Gustong gusto niya kapag dirty time nila na ipinupulupot nito ang mga legs sa kanyang balakang. Mukha itong foreigner na pangahan. Ang buhok nito ay kumikinang kapag tinatamaan ng liwanag. Ang dibdib ng babae ay parang laging nanunukso. Samantalang kay Athalia ay parang sakop lang ng cup A lahat. Si Athalia ay diretsyo magsalita. Wala siyang pakialam kung masasaktan ka niya. Magaling mang real talk ang babaeng yun, na ikaw na ang iisipin mong masama kahit pa siya ang may kasalanan. Ibang-iba naman kay Clarice na laging siya ang tama. Kahit kasalanan niya, ito pa ang nagsusorry. Lagi siyang binibaby nito. Kulang na lang ay subuan siya. Ang mga gamit niya ay nakaready na kapag tapos na siyang maligo. Malaki talaga ang pagkakaiba nila. Kahit pa hindi siya ang unang lalaki sa buhay ni Clarice, ay okay lang kasi ito talaga ang mga type niya. Sinasabi ng ibang tao na may ugali itong kakaiba. Pero pakiramdam niya na misinterpret lang ng mga ito ang nobya. Point of view. Athalia. Mula sa mausok na lungsod, unti-unting nag-iiba ang binabaybay nilang daan. Parang naging liblib at nawala na ang sementong daan. Malapit lang to, ngunit dahil hindi siya galang tao, hindi niya ito alam. Isang oras lang silang nagpaikot-ikot, narating na nila ang isang farm. Kanino to? Sa'yo? Tanong niyang iginagala ang mata sa paligid. Yep, kakabili ko lang nito 6 months ago. May mga nabago na ako dito. Ireregalo ko sana to kay sa mapapangasawa ko. Since ikaw yun, ito ang ireregalo ko sa'yo. In advance ko na.
Makikita mo rin naman to eh. Alika dun. Tinuro nito ang treehouse. Inalalayan siyang umakyat ng lalaki. Treehouse talaga ito. May mini ref na nakakabit sa solar panel. May isang kama na pandalawahan. May bintana at bubong. Literal na bahay sa puno. Ang ganda! Paano mo naisip to? Tanong niya habang ini-inspect ang paligid ng kubo. May kubo na talaga dito. Pinaayos ko lang. Saka hindi nga lang pwedeng magluto dito at minsan ay dumuduyan ng mga sanga. Baka magkasunog pa. May banyo din dito pero iihi ka lang. Kapag number 2, sa baba na lang. Bakit ireregalo mo to sa akin? Naipangako ko na kasing ireregalo ko to sa magiging asawa ko. Baka bawiin mo to sa akin after 3 years. Hindi no. Ilalagay ko na agad to sa pangalan mo bago pa tayo ikasal. Para pag naghiwalay tayo, hindi na to conjugal. Nasaktan siya sa sinabi nito. So, hihiwalayan pala talaga ako ng lalaking to. Ano-anong mga nakatanim doon? Pag-iiba niya ng usapan. Mga gulay yung nandun, tapos palayan naman dun sa kabila. May mga tao na dito na nagpapanatili ng kaayusan ng lugar. Kaya kapag sayo na to, pwede kang mag-isip ng paraan para pagkakitaan to. Ha? Hindi ako marunong magpatakbo ng farm. Takot nga ako sa mga kalabaw at baka. Baka habulin ako at suwagin. Natawa naman si Rafael sa tinuran niya. Mapag-aaralan mo naman yan. Ano yung hilera ng puno na yun? Kakao yun, tsaka kape. Wow, hindi pa ako nakakakita ng puno ng kape. Gusto mo? Tingnan natin. Okay lang ba? Okay lang, sa'yo naman to eh. Bumaba silang dalawa at naglakad sa mga pagitan ng kape at kakao. Wow, ganito pala yun. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Hindi niya ito tinitingnan. Pwede ko bang kausapin si Clarice? Napatayo siya ng diretsyo at napatingin dito. Bakit? Alam ko ang nasa kontrata na bawal muna ako makipag-usap sa kanya. Pero nakakahiya naman na basta ko na lang siyang iiwan nang hindi ako nakakapagpaalam ng maayos. Napaka-gentleman ko naman. Lalong hindi natin siya pwedeng imbitahin sa kasal natin. Bibigyan ko lang siya ng assurance na babalikan ko siya after 3 years. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang ganitong ugali na pagbabait-baitan ay may hinihiling na kapalit. Hindi niya mawari ang nararamdaman niya. Basta ang alam niya lang, parang nautakan na naman siya ng lalaki. Napatingin siya dito. Blanko ang ekspresyon niya. Napansin niya ang pagpapanik sa mukha ni Rafael. Point of view. Rafael. Ano yung mga yon? Itinuro ni Atalia ang hilera ng mga puno. Puno yun ng makape. Wow! Gusto ko makita yun! Hindi pa ako nakakita ng puno ng kape. Kaya pinuntahan nila itong dalawa. Ang ganda ng pagkakatanim sa puno dahil nakahilera ito ng tuwid. Nagtitingin-tingin ng babae nang sabihin niya na makikipagkita siya kay Clarice. Napatingin ito sa kanya nang walang ekspresyon. Kaya kabang-kaba siya. Please, Atalia, kailangan talaga. Baka manggulo pa siya sa kasal natin, di ba? Pakiusap niya sa babae. Okay lang, walang problema. Sagot nito. Tara na umuwi. Nagbago ang mood nito. Habang nasa sasakyan, nakatingin lang ito sa labas ng bintana na tila nag-iisip. Okay ka lang ba? Tanong niya. Yeah, I'm good. Don't mind me. Sagot nito. Nagugutom ka na ba? Nope. Nauuhaw. Nope. Napabuntong hininga na lang siya. About sa sinabi ko, huwag mo sanang masamain ha. Okay lang yun. Tama ka naman. Dapat malaman niya kasi nobya mo siya. Salamat talaga, Atalia. Salamat. Tumingin ulit sa labas ang babae. Pagdating nila sa ospital, nagsalita ito. Hindi ko sasabihin sa kanila ang mga napag-usapan natin, pero yung farm sasabihin ko para hindi sila maghinala kung saan tayo nanggaling. Saka siya tinalikuran ng babae. Point of view. Atalia. Tama bang desisyon ko? Tama ba? Pabalik-balik siya sa paglakad sa kwarto niya. Oo, tama. Tama siguro. Hindi. Mali yun. Maling-mali. Hindi dapat ako pumayag. Alam mo, Atalia, gaga ka talaga. Nakaharap siya sa salamin habang kausap ang sarili. Ay, bulaklak na tayo! Ginulat siya ng kaibigan.
Si Amihan, ang kaibigan niyang sobrang rupok. Anong ipinag-iistir mo diyan? Nako, Ami ha, huwag mo akong mabata-batangas na salita at baka mainis ako sa'yo. Diyos ko dahil naman, ba't kabungot ka na naman? May regla ka na oh. Hoy, ang bibig mo naman, nakakahiya, baka marinig ka sa labas. Awat niya dito. O ano nga gang nangyari sa pulong niyo ng iyong sintang ilog? Tigilan mo nga ako, Amihan. Naiirita na ako sa Batangas words mo, ha? Ano nga gang magagawa ko ay garne na ako sadya. Sus, naghahanap ka lang ng pagsusulingan ng iyong inis. Ano gang nangyari? Reregaluhan niya ako ng farm. Naibuga ni Amihan ang sinusupsop na milk tea. Talsik ito sa kanyang sapatos. Amihan, napakabastos mo talaga. Gigil na sabi niya dito habang pinupunasan niya ang sapatos niya. Paano ga ba naman? Reregaluhan ka ng farm ay arteng-arte mo pa? Hindi ako maarte, no? So anong problema? May ni-request kasi siya sa akin. My God, bumigay ka na? Ibinaba mo na ang panty ng katipunan? Shh! Gaga! Hindi yun! Hinalikan ka? Hindi nga eh. Bakit parang hinayang na hinayang ka ay? Pangarap ko kaya yun, ang magka-farm. Hindi, ang mahalikan niya. Kalandi mo rin eh. O ano gang hiningi sa iyo? Kakausapin daw niya si Clarice. Bakit daw? Para makapagpaalam daw siya ng maayos. Ang pangit naman daw tingnan na magpapakasal kami tapos maiiwan niya yun basta na walang dahilan, hindi ba? Ay tama naman nga yung sabi niya. Saka sa iyo naman siya magpapakasal. Wag laang mag-iiwan ng bata sa matres ni Clarice si Rafael. Ay diga, sabi mo masama ang ugali nun sa iyo. Oo nga eh. Ewan ko ba kung bakit? Ay baka may lahing aso siya. Naaamoy na ikay kanyang karibal. Oh, ay nako bulaklak ka. Kahina mong umamoy eh. Nung makita ko nga yun nung party ng Lolo El, kulang na laang isagpangin ka at itapon sa pool. Tapos kay plastic. Tangkad lamang ang lamang nun sa iyo. Pero sa akin maganda ka pa rin. Bigyan mo na sa akin yung tangkad mo, Ami. Biro niya. Yan na laang ang asset ko. Tara na, lumabas tayo. Tapos puntahan natin ang Lolo El. Aya sa kanya ni Amihan. Mabuti pa nga. Buti, dumating ka. May manlilibre sa akin. Hay, alam ko na yung gayang mong kalakaran. Kuripot ka talaga eh. Alam mo namang may mga pinag-iipunan ako eh. Itutuloy mo ga ang planong yon? Pwede, kapag hindi kami naging okay ni Rafael. Huwag ka nang magpakasal doon at kunin na natin ang kwarta. Tayo na laang ang makinabang. Mukha ka talagang pera. Ay, thank you. Nagtatawanan sila pagbaba ng hagdan. Nagkukulitan pa sila ni Amihan. Ate, may bisita ka? Sabi ni Lori, ang kanyang helper. O bakit hindi mo pinapasok? Takang tanong niya. Kilala ba natin? Bilin mo kasi pag siya ang pumunta, wag patuloyin ng bahay. Nagkatinginan sila ni Amihan. Sino ga? Tanong ni Amihan kay Lori. Si Boy Yangge, ate. Sagot ni Lori. Si Jigs. Sabi ni Amihan, ang Yanggi daw sa Batangas ay yabang. Siya rin ang nagbansag dito. Naalala pa niya ang sinabi ni Amihan dito. Boy Yangge! Tawag ni Amihan. Anong Boy Yangge? Tanong ni Jigs. Pogi ang ibig sabihin noun. Pangit pag boy pogi parang aso. Sagot ng kaibigan. Salamat Ami. Napatawa siya bigla. Ay anong naalala mo? Tanong ni Amihan. Yung akala niyang meaning ng tawag mo? Usbaw naman yan. Paniwalain. Tara na at baka magyabang na naman yan. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong agad siya ni Jigs. My loves, for you. Halos isubo nito sa mukha niya ang bulaklak. Salamat. Anong ginagawa mo dito? Baka namimiss mo na ako. Isang buwan na kitang hindi nadadalaw. Aalis kasi kami, sagot niya. Pwede ko kayong samahan. Dala ko ang aking Chevrolet. Napatingin sila sa itinuro nito. Nako, mamimili sana kami. Wala lang akong dalang pera. Pautangin mo nga ako. Agaw atensyon ni Amihan. Hindi mo kailangang umutang sa akin, Ami. Lilibre ko kayo. Nakakahiya naman, sagot ni Ami. Sinisiko niya ito. Pero iba talaga ang kaibigan.
Para sa mahal kong si Atalia, lahat gagawin ko. Naku, baka maubos ang pera mo, sabi niya. May dala akong 1 milyong piso para sa'yo. Nasaan? Tanong ni Ami. Wiwidrohin ko pa. Napakamot ito sa ulo. Naku, Ami, kailangan na nating umalis. May dadalawin pa ako, di ba? Pinanlakihan niya ng mata si Ami. Oo nga. Nasa ospital nga pala ang tatay mo ngayon, sagot ni Ami. Naku, sasamahan ko na kayo para mas mabilis. 200 miles per hour ako magpatakbo. 5 minutes lang, nasa ospital ka na. Saang ospital ba yan? Sa Harvard Hospital sa Amerika. May kalokohang sagot ni Ami. Una na kami, Jigs. Bye! Hinila na niya si Amihan at sumakay ng kotse ng dalaga. Luka-luka ka talaga. Para hindi nahahabol, no? Ang kulit eh. Ilagay mo na yan bulaklak sa likod at baka may...